Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa panibagong episode ng Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again sa ating podcast kung saan ang mga kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Last Friday, nag-travel po ako mag-isa mula dito sa Florida papunta sa South Carolina at pabalik. Isang napakahaba at napakamahalagang biyahe. Not for any reason, but to celebrate a once-in-a-lifetime moment. July 25th is my mother's 100th birthday. Opo, tama ang narinig nyo. Bumiyahe po ako para batiin ang aking ina sa kanyang ika-100 na birthday. Isang buong siglo ng buhay, isang milestone na bihira lang maranasan. A full century of life. Ang aking mga kapatid ay nagplano ng family celebration para sa July 26, Sabado po yun, para ma-accommodate nila ang mga kamag-anak at mga kaibigan at para maka-attend ang mga bisita. Dahil nga Friday yung July 25th, at nagtatrabaho pa ang karamihan sa mga tao, kaya naisip nila na 26 na lang. Pero naisip ko rin na gusto kong makasama si Mama sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Kaya ginawa ko ang plano. Isang simpleng sorpresa. Originally, plano ko siyang dalhin sa paborito naming Chinese restaurant. Pero habang nagdarasal ako bago matulog, pinaalala ng Panginoon ang kaibigan ko na may Hawaiian restaurant doon. Late na ng gabi, actually 12:13 a.m. ng madaling araw ng July 25 nang nag-message ako sa kanya. Nagulat ako, agad siyang nag-reply at tuwang-tuwa. Hindi ko akalaing gising pa siya. Sabi niya, "What time?" "Oo, merong private area kami para dyan." At pinadala sa akin ang picture ng area. Tapos sabi pa niya, ako na rin ang bahala ng cake at sash. Tinanong pa ako kung anong klaseng cake ang gusto ng mother ko. Humingi pa siya ng picture ng mother ko. Gumawa siya ng flyer ng birthday ni Mama. Ito yon, ipa-flash ko rito. Kaya agad-agad ko pong tinanggap ang alok. Kinabukasan, maaga akong umalis para makarating ako bago mag-lunch. Habang nagda-drive ako, ang daming nasa isip ko. Napaisip na naman ako tungkol kay Mama. A quiet reflection stirred in me. Tungkol sa pagtanda. What does it mean to live 100 years? And what does it look like when someone is nearing the end of their earthly journey? Napaisip rin ako tungkol sa eternity. Sabi sa Job 14:5, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. May itinakdang oras ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Meron siyang hangganan na ang Diyos lang ang nakakaalam. Madalas, iniiwasan nating isipin ang tungkol dito. Pero sa totoo lang, meron talagang hangganan ng buhay. And as we approach them, merong mga pagbabago. May mga palatandaan o signs. Something begins to shift. Hindi lang ang physical na kaanyuan, hindi lang ang ating pangangatawan, but in the soul. Hindi lang siguro ako ang nakakapansin. Siguro pati kayo. Palagay ko napapansin nyo rin ito. Napansin ko sa mga elderly o mga senior citizens na nag-iiba ang kanilang pananalita. They begin to speak differently. Nawawala ang interes sa mga bagay na dati nilang gustong-gusto. Their words turn more reflective. Their eyes more distant. It's as if they're already gazing into eternity. Tumitigil sa gitna ng katahimikan, parang may tinitignan na hindi natin nakikita.
Parang may hinahanda ng hindi natin maintindihan. Sabi sa Ecclesiastes 3, verses 1 to 2, "To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die." Ang Diyos, hindi niya hinahayaan na dumating ang huling panahon ng buhay ng walang paalala. He doesn't let the final season of life come unannounced. Meron siyang mga senyales o mga signs. Hindi maingay, hindi puro drama, kundi mga whispers ng langit. Ang mga ilan sa mga napansin ko sa mga nakakaraming mga senior citizens natin o mga elderly ay withdrawal from worldly desires o ang paglayo sa mga makamundong bagay. Ang mga senior citizen natin na nakakaintindi sa salita ng Diyos, totoo ito. Dati, importante sa kanila ang mga possessions, mga yaman nila sa mundo. Pero after na malaman nila ang katotohanan na ang yaman sa mundo ay maglalaho na parang bula, nawawala na ang kanilang desire para sa mga ito. Well, nakakalungkot man pero marami pa rin sa mga elderly na hindi makahiwalay sa kanilang mga possessions. Akala nila pwede nila itong dalhin sa kanilang hukay. Hindi pa rin sila humble, mayabang pa rin. Pero sa mga nakatanggap na ng mga katotohanan mula sa turo ng Diyos at sa salita ng Diyos, things that once mattered, lahat ng yaman, social status, kahit pagkain, ay nawawalan na sila ng interes. Ang mga elderly natin ay mas pinipiling manahimik at magdasal. Nag-iisip, nagre-reflect. Silence becomes more comfortable than noise. Ayaw na nila ng maingay. There is a longing to be still. Isa pa sa napansin ko ay ang mga senior citizens natin o ang mga elders ay parang nakatingin sa malayo. Their gaze lingers somewhere beyond this world. Napansin nyo rin ba na lagi nilang binabanggit sa mga kwento nila ang mga mahal nila sa buhay na pumanaw na? They speak as if they've already begun that reunion. Eto pa, meron silang kapayapaan sa puso. A sense of readiness, hindi takot. Parang naghahanda ng mahabang biyahe. Parang traveler na hinahanda ang sarili sa nalalapit na biyahe. Mga kaibigan, these signs matter because they are whispers of eternity. Ito'y mga senyales na papalapit na ang oras. Ang mga signs o ang mga palatandaang ito ay hindi tungkol lang sa kamatayan, kundi sa paghahanda. Sabi nga ni Jesus sa John 14:2-3, "In my Father's house are many rooms. I go to prepare a place for you, so that where I am, you may be also." Ang heaven ay hindi malayong idea. Isa itong destinasyon. Kung ang tao ay nalalapit na sa final season, kung senior citizen ka na, heaven starts to draw closer. Parang kung ikaw ay nakasakay sa eroplano, kung nakikita mo na ang maraming ilaw ng syudad, lalo na sa gabi, alam mong nalalapit ka ng lumapag, malapit ka na sa home. Ang mga signs matter dahil nagpapaalala ito na heaven is not a far-off concept. It's a prepared place for a prepared people. Bakit mahalaga ang mga signs na ito? Dahil ang buhay ay parang singaw lang. Sabi nga sa James 4:14, "Life is a mist. It appears for a while and vanishes." Ang eternity ay totoo, mga kaibigan. Ito ang destinasyon. And our souls were made for it. Saan ang destinasyon na gusto mong puntahan? Dalawa lang po ang destinasyon na pwedeng puntahan ng ating kaluluwa. Ito'y sa langit
at sa impyerno. Ang patungo sa langit, isa lang ang daan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung wala ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, kung siya ay hindi mo in-acknowledge na siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at tinanggap siya ng buong puso na Diyos at tagapagligtas, kung ito'y hindi mo tinanggap, saan ka pupunta? Ang destination mo sa impyerno. Dahil ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa heaven. Ito pa ang isang mahalaga. Kailangan tayong mamuhay na laging ready. Huwag mabuhay na natatakot, kundi mabuhay ng may kahandaan. Live in faithful anticipation. Dapat tayong mamuhay ng may layunin para sa ating Diyos. Habang kaharap ko si Mama noong araw ng kanyang birthday, hindi ko lang nakita ang edad. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. I saw the grace of God sa kanyang buhay. Hindi siya nagmumukhang 100. Imagine mo yon? Halos walang gaanong kulubot ang kanyang mukha. Nakita ko ang grace ng Panginoon sa bawat alaala, sa bawat hinga. Patunay na ang Panginoon ay tapat. At naisip ko, one day, this will be me. One day, mga kaibigan, this will be you. Darating din ang araw na ito sa atin. Sa'yo. Sa ating lahat. So, ang tanong ko, paano tayo mamumuhay knowing that the final season is coming? Sabi sa 2 Corinthians 4:16-18, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ito ang totoong buhay para sa mga taong naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Ang may pananaw sa kawalang hanggan. This is the life of someone who lives with heaven in view. A soul that listens for eternity's whispers. Mga kaibigan, maybe today, you're in the prime of life. Baka ikaw ay nasa kalakasan mo pa. O baka may inaalagaan ka na mahal sa buhay na tumatanda na. Saan ka man ngayon? Let me encourage you. Pay attention to the signs. May layunin ang bawat hininga. Honor those that are nearing their eternal home. Yung mga senior citizen, ang mga elders sa buhay natin. Live each day with the awareness that heaven is closer than we think. May naghihintay na tahanan sa langit para sa atin kung ang Panginoong Hesus ay nasa sa iyo. And if you've been chasing things that don't last, now is the time to return to what truly matters, your soul, your loved ones, and your walk with God. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, thank you for the gift of life and the wisdom you gave us through every season. Salamat sa milestone tulad ng ika-100 na kaarawan ng aking ina. Ituro mo po sa amin kung paano pahalagaan ang bawat araw. Buksan mo ang aming mga mata sa mga signs na galing sa iyo na nagpapaalala sa amin na hindi kami taga rito lamang. Turuan mo kaming mamuhay ng may layunin, ng may pananampalataya, at ng may pag-asang haharap kami sa iyo ng may kapayapaan. Help us to live not in the fear of the end, but in faith towards eternity. Teach us to number our days and gain a heart of wisdom.
And for those, Lord, who are nearing their final season, may your peace surround them and your presence guide them. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for joining me today. If this message touched you, pakishare with someone. Malay nyo, baka merong kailangang makarinig nito. Someone who needs a reminder that life is a journey and eternity is our destination. Until next time mga kaibigan, may you walk in peace. Hanggang sa muli, ako po si Silver, reminding you to stay real, stay surrendered, walk in peace, and always listen to the Father's voice and for the whispers of eternity. Bye. God bless. Keep walking in grace and shalom.